Hi guys! Welcome back po dito sa Gandara SRU YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagtutok at pagantabay sa aking update. Kaya naman, shoutout po sa ilan nating masusugid na taga-subaybay gaya nila Sir Golang from New York, USA, and Miss Jovi Gali. Magandang gabi, hapon, or umaga ng mga oras po ninyo napapanood ang video ko. Ganun din, shoutout po Sir Ariel Bandril, magandang gabi. Team Abroad and Team Replay here watching from Abu Dhabi City. Yan, shoutout po sa inyo Sir Ariel. Anyway guys, andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Recads para maghatid ang latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Recads. So for tonight's pag-uusapan nga po natin ang patungkol dito kay Paulo Fuentes na kung saan tila muli po siyang pinag-uusapan dahil mukhang goodbye career daw po agad kahit kakapirma lamang po niya ng long-term contract sa Tape Inc. Well, silang dalawa po ni Yorme Isko. Ayon po sa iba, mukhang hindi po ito mapapakinabangan ng dalawa dahil wala naman daw po tila patutunguhan ang laban ng Tape Inc. At mukhang nanganganib pa ang kanilang kontrata sa GMA 7. So panagkataon daw po, Collegiate Recads, goodbye sa pangarap nila Paulo Fuentes na maging parte ng history ng Itbulaga ng 50 years at the same time, goodbye sa career sa showbiz dahil sirang-sira na nga raw po ang kanyang pangalan. Noon pa nga raw sira na, lalo pa ngayon. Pero bakit nga kaya, Collegiate Recads, ito ang lumalabas na balita ngayon na nanganganib ang kanilang kontrata sa GMA Network at mukhang wala nang patutunguhan ang kanilang laban. Ano kaya ang update? Or meron na bang update? So yan po pag-uusapan natin mamaya. But before that, narito po ang ilan na sa mga kaganapan kanina sa Itbulaga. Kung mukhang nawiwili ang mga team barangay sa pictures ni Maine Mendoza, pasok na naman po sa entry ang picture ni Maine. And the winner, as always, nakakatuwa po ang mga Legit Recads. Game na game po talaga sa barangay. Samantala, napakarami naman pong tao, talagang dinagsa kanina sa barangay. At mararamdaman po nating lahat kung gaano po kamahal ng taong bayan ang TVJ na talagang nag-e-effort pa. Hindi yung basta pakit lang sa camera. Samantala, narito naman po ang live views count natin kanina as 12:52 p.m. So, ang Itbulaga during Gimme 5 ay meron pong 61k watching, 44k watching, 13k watching sa Facebook, total of 117k. So, bale, isang Facebook lamang po ang counted dito, no? Maybe. Pero, kung dalawang Facebook po ang pagsasamahin natin, another 13k, so bale 130,000 live viewers po pala tayo kanina. Anyway, ang tahan ng pinakamasaya naman po ay nakakuha ng 2.7k. Ang layo po ng agwat, di ba? Kahit doon na lamang po natin ilaban sa 13k na live views ng Facebook ng TVJ, hindi pa rin po sila makahabol sa total views nila dahil 2.7k lamang po yan. Take note, may tulong pa po yan ng GMA Network. Kaya naman para po sa Tape Inc, katok-tok-tok, baka naman sakali po makiramdam naman po kayo na talagang ayaw po ng taong bayan sa inyo. So wag nyo na pong ipagpilitan pa. Wala na po, walang habol, walang laban. Ligwak na nga po sa TV ratings, ligwak din po online. So hindi rin naman po siguro kayo bulag para hindi po nakikita ito. Kaya kung maaari, suko na lamang po Anyway, sabi naman po dito, happy birthday, the Recads Karen. Nakakatuwa yung performance ni Karen. A very talented lady. Kaso nakakaiyak rin yung nag-start na siyang umiyak habang binabati siya. Sana magkatotoo yung wish ni Tito Sen na mag 15 years ka sa Itbulaga and beyond. 144 the Recads Karen. Ako, sana nga. And since si Tito Sen ang nagsabi, for sure, mahaba-habang kontrata or kahit verbal lamang
Asahan mo na nakabukas parate ang pintuan ng Itbulaga sa'yo. Nasa sayo na lamang yon kung gusto mo mag-quit or mananawa ka. Pero sigurado po, si Karen hindi yan magsasawa. At patuloy po yang magpapasalamat sa Itbulaga at sa TVJ. Anyway, again, happy birthday or belated happy birthday sa'yo, Karen. And more blessings to come. Samantala, dahil nga sa pinag-usapan nitong nakaraan ang tungkol po sa panliligaw ni Vice Ganda dito kay Andres Mulak para maging co-host nila diyan sa It's Showtime, nagkaroon po ng ilang opinion at reaksyon ng mga netizen. So, syempre, ang mga kapamilya fans ay agree and manifesting po sila na sana ay mapunta sa Showtime si Andres Mulak dahil bagay daw po ito doon. Kagaya ng sabi nitong si Madlang People, after watching Vice and Aga interview, manifesting Andres Mulak for Showtime, a regular host with Darren. Let's do this! O diba, meron pong pag-push sila dito kay Vice Ganda na i-push na kunin itong si Andres Mulak para maging host and regular host pa talaga sa It's Showtime. Hindi lang basta guest host. Gusto nila regular host. Pero ganun pa man, kumakapit po ang mga legit Americans sa sinabi di umano nitong si Andres Mulak na kung nasaan ang kanyang kakambal, andon rin na siya. So, meaning, kumakapit po sila na ito ay mapupunta sa Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman po natin ngayon, ka-legit Americans, ang patungkol dito sa iniiiyak ng mga tape defender sa social media. Patungkol po sa kanilang tahanang pinakamasaya na tila nanganganib, kaya po sila ngayon ay nawiwindang alikaga at umiiyak. Nakikiusap po sa GMA Network na wag naman daw nila sanang tanggalin ang tahanang pinakamasaya. Nawa naman daw po ay kanilang i-renew ang kontrata nito. O di ba? Tila takot na po sila sa mga possible pong mangyari. Kagaya ni Best Pills, please paki-renew po ng kontrata ng tape. And GMA, hashtag tahanang pinakamasaya. Pati po sila nalungkot dito sa balita na ang TikTok clock ay ipapalit sa tahanang pinakamasaya. Ayan, mukhang nawiwindang na po sila pag nangyari yan. Sorry, lilipat na ako sa GTV. I love TP. O diba, meron pa po silang pananakot na nalalaman sa GMA. Akala mo naman ay napakalaking kawalan nila sa GMA kapag sila'y lumipat. Sister channel din naman nila yung lilipatan po nila. Hey nako, nakakaloka po talaga ang utak nitong si Best Pills, no? Paano ba naman kasing hindi po sila mawiwindang? Mismong Pep PH na po ang nag-post na kung saan alam po natin na GMA Network ang may-ari po niyan based po sa nakalagay sa Google. So, TikTok clock ipapalit sa tahanang pinakamasaya pagkatapos ng kontrata ng taping sa GMA 7. Ayan, dahil po ito sa tanghala ng kampyon na ibabalik po sa pamamagitan ng segment ng TikTok clock. Sa headline pa lamang, talagang kapanapanabik po ang magiging or ang mangyayari po dito sa TikTok lock. Mukhang pinapalakas po talaga ito ng GMA na tila ba ay nire-reserve na po nila ito para kung sakali na matapos ang kontrata ng tape ay malakas na rin po ang foundation at malakas na rin ang ratings ng TikTok lock. Lalo na nung napabalita po ito ka-legit Taricals, yung feedback mula po sa mga netizen, sila po ay very excited and napakaganda po talaga ng feedback. Mukhang talagang lalaban din sa ratings ang TikTok lock pag nagkataon. Ngayon pa lamang iniintay ko po kung anong mangyayari sa tahanang pinakamasaya. Baka kasi mamaya niyan, lamunin ng TikTok lock ang ratings ng tahanang pinakamasaya. Sabi nga po dito sa mismong article ng PEP, dahil sa nalalapit na pagbabalik
ng GMA7 sa tanghala ng kampyon, nagkaroon ng mga haka-hakang maaaring inihahanda ang TikTok Lock bilang kapalit ng tahanang pinakamasaya. Kapag natapos sa Desyembre 2024 ang kasunduan sa pagitan ng Tape Inc. at GMA Network Inc. Samantala, sabi naman sa komento ni Sir Hermie Falco, maganda rin gabi. Good day, Ma'am Gandara. Pinaasa lang ng It's Showtime na sila ang lilipat in casa na matapos na ang kontrata ng tahanang pinasara, which is nakikipag-negotiate na ang ABS-CBN sa All TV ni Manny Villar. Of course, mas gusto nila yon. At least, lahat ng TV shows ng ABS-CBN may sarili ng TV network. Kaya good luck na lang sa GMA Network. Nako, ay good luck po talaga. Good luck na good luck sa kanila pag nagkataon. Hindi lang po siguro langaw ang kanilang aabutin. Dahil talagang napakalakas po ng dalawang original noontime show. It Bulaga and It's Showtime. Pero to be honest guys, every time na naririnig ko, It's Showtime. Dahil it's din po yung una nilang board, parang lagi po na pumapasok sa isip ko na inspired po ito sa It Bulaga. Kaya may it din sila, It's Showtime. Kung totoo, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa na naging inspirasyon nila ang It Bulaga sa pagbuo ng sarili nilang noontime show. Anyway, sabi naman dito ni Keta, ano ba yan? Binabaliktad Binababoy daw ang batas ng TVJ? Kumilos ang TVJ ng tama. Yung tape, abogado lang, pinapa-attend. Siguro umiiwas, baka magkamali ng sagot. Pero kahit kaming ordinaryong taong nanonood, hindi nyo mabe-brainwash. Yun pang mga matatalino na tao, lalo lang magagalit ang tao sa tape. So, yun na nga mula po kasi yan sa isang tape defender na nabababoy daw or binaboy daw talaga ang batas. Pero guys, usually gano'n naman po talaga ang linyahan ng mga loser. Laging dinaya sila. Pero we all know naman na TVJ po ang nasa tama. Unang-una pa lamang paano nila isalaysay ang lahat at talagang yun at yun, hindi po nila yun mababaliktad. Kailanman. So hanggang dito lang po muna guys sa aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Medyo maingay na po kasi.